Okay mga kamista, meron po akong ibabalita sa inyo. At ito ay ang tungkol sa anting-anting ni dating Senador Bong Revilla. Tama po mga kamista, meron pong anting-anting si Bong Revilla, kaya po hindi siya basta-basta nahuhuli pagka siya gumagawa ng mga binibintang sa kanya. Totoo po yan mga kamista. At kung gusto po ninyo malaman kung ano yung anting-anting, panoorin niyo po ito. Let's go! Good morning and good evening mga kamista. At andito na naman po tayo sa isa na naman nating topic. Ang ating isang magbibigay na naman tayo ng isang komento o reaksyon dito sa isa na namang lumabas na balita tungkol dito kay former Senator Bong Revilla. Kasi previously, actually 3 days ago lang yata o 2 days ago, nag-vlog pa ako tungkol sa kanya dahil humihingi siya ng panalangin dahil nga sa nangyayari na balita na maaaring masampahan na rin siya ng kaso ng ombudsman. And then all of a sudden mga kamista, just today, diyan sa Pilipinas, bigla na lamang may sumulpot na whistleblower. Usong-uso ngayon ang mga whistleblower mga kamista. Yung mga whistleblower, ito yung mga tao na nagsusumbong ng mga nalalaman nila sa isang tao. Yung mga close sa kanila. Sila yung mga tao na tawag dito, dating nagtatrabaho sa mga taong ito na kanilang inaakusahan. Katulad ni Atong ang whistleblower na nagsumbong sa kanyang kalokohan, itong si Dondon Patidongan. Itong lately lang, recently, yung vlog ko bago ito, si Vice President Sara, yung kanyang kuya-kuyahan, yung kanyang dating tauhan talaga ng security and close-in security pa na si Madriaga, si Mariano Madriaga. Yun naman ang whistleblower niya. At ngayon, araw naman na ito, ang whistleblower naman ay walang hindi nagpakilala pa kasi hindi pa pinapakita yung mukha, wala pang pangalan na pinapakita, pero may interview ito sa isang journalist at isiniwalat niya yung kanyang mga nalalaman tungkol kay Bong Revilla. Timing na timing kasi maaaring dumagdag ito at magpatibay sa kaso na isasampa kay Bong Revilla. So mga kamista, without further ado, kung bago ka pa lamang sa aking channel, please subscribe, like, and share mga kamista para sa ating mga content na bibigyan natin ng comment at mga reaksyon sa nangyayari sa ating bayan, maging politika man ito or yung magaganda na nangyayari. So basta magbibigay tayo ng mga komento na maaari nating ibigay o opinion natin. So tuloy na natin, pakinggan po muna natin yung interview noong tao, yung dating tauhan ni Revilla, kung ano yung kanyang isinisiwalat. Ito po mga kamista. Whistleblower, isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadala siya ng kontraktor, pag dinadala siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon din sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandun si Yusek Bernardo. Alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project yan. May mayor, may congressman, may governor. Hanggang nakarating siya sa Mindanao.
Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan muna sa record o bago niyo yan rilisan, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. Okay. Dahil baka sa May akin paper na lang, trail. ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan namin kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Okay mga kamista, narinig nyo yung balita. So, yung palang whistleblower niya is dati rin nilang tauhan at matagal na senior aide. So, ibig sabihin pag senior aide ka, close in security ka na ni Revilla, ni Bong Revilla. So, maaaring marami din siya talaga nalalaman kasi pagka close in security ka, kahit saan pumunta yan at kung sino yung mga nakakaharap niyan, nakikita mo. At siyempre, nakikita mo yung mga tawag dito, illegal na nangyayari kung merong nangyayaring illegal. So, ayon sa kwento nitong itong bagong whistleblower, wala pang pangalan, hindi pa pinapakita yung muka. Mukhang itong si Bonoan na head ng DPWH ang talagang nagbibigay sa kanya ng pera. Narinig nyo naman at sinasabi ng tao na talagang kung hindi tao ni Bonoan ay si Bonoan mismo ang nagdadala pa ng pera kay Bong Revilla na hindi naman niya trabaho yun dahil siya ay isang senador nung time na yun. Ang isang senador, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas o mag-repeal ng batas. Hindi para gumawa ng mga project sa mga probinsya na para gamitin yung pondo na nanggagaling sa DPWH. So mga kamista, ang problema dito kay Bong Revilla, hindi siya nadala. Nabanggit ko nga nung nakaraan at alam naman nating lahat, meron pa siyang problema sa dati niyang kaso. Meron pang pinapasauling pera sa kanya na hindi pa naipasa na hindi pa niya naisasauli. At ito namang si Revilla ay hindi talaga nadadala kasi nakakulong na ito kasama niya si Jinggoy, si Napoles, si Enrile at siya nga po 4 sila noong time na ni Pinoy na pinakulong silang lahat ni Pinoy. At swerte niya, umalyado siya kay Duterte, pinakawalan siya ni Duterte. Pati si Jinggoy, napagaan yung mga kaso nila, nakakuha ng pansamantalang kalayaan. Pero si Jinggoy nanganganib bumalik sa kulungan. So, itong paglabas itong whistleblower ay lalong tumibay yung kaso na maaaring isampa sa kanya ng ombudsman, mga kamista. So, maaaring mas lalo pang bumigat, dumami yung mga ebidensya na laban kay Bong Revilla na maaaring talagang magdalang muli sa kanya sa kulungan. At ang kaso nga ay plunder. So, malaking halaga kaya may bracket kasi yan. So talagang papasok siya sa plunder at pagka plunder yan, katulad nung nangyari noong kay Pinoy na diniman at pinakasuhan sila, ay nakulong talaga sila. Swerte lang talaga nila at naging presidente si Digong at nailabas sila. Pero kung hindi naging presidente si Digong, hindi nila kaalyado si Digong, hanggang ngayon niya nakakulong.
Walang kadala-dala. Pero tandaan niyo mga kamista, ito talagang si Bong Revilla, ang totoo po niyan, may chismis po talaga. Meron siyang anting-anting. Yan po ang katotohanan. May anting-anting po si Bong Revilla, kaya po talaga wala siyang kadala-dala. Ginagawa niya po yung mga bagay na yan kasi meron siyang anting-anting na ipinagmamalaki. At yung anting-anting po na yan ay hindi po siya tinatablan. Yan po ang totoo. Hindi po talaga tinatablan iyang si dating Senador Bong Revilla sa hawak niyang agimat. At ang anting-anting po niya na hindi siya tinatablan ay hindi po siya tinatablan ng hiya. Hindi po tinatablan ng hiya yung kanyang hawak na anting-anting. Kaya po talagang paulit-ulit niyang ginagawa yung kalokohan na yan. So, kayo mga kamista, reaksyon ko lang ito, comment ko lang ito dito sa balitang ito na bagong lumabas at may nagpapatunay sa kanyang kalokohan, sa kanyang ginawa. At sa tingin ko, totoo nga yung balita na meron siyang anting-anting na hindi siya tinatamaan o hindi siya tinatablan ng hiya. Kaya mga kamista, kung ano yung inyong comment o reaksyon sa ginawa ni Bong Revilla, please paki-comment po mga kamista, paki-subscribe, like and share na rin po mga kamista. At kung meron magtanong sa inyo kung bakit ginagawa lagi ni Bong Revilla yan dahil hindi siya nadadala at dahil magiging 2 beses na siyang makukulong, sabihin nyo lang may anting-anting talaga si Bong Revilla. Anting-anting na hindi tinatablan ng hiya. So hanggang sa muli mga kamista, maraming pong salamat sa inyong panonood. Maraming salamat po sa tumatangkilik sa ating channel. At paki-subscribe, like and share mga kamista. At sa ating mga kaibigan sa Mindanao na Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.